I respect this man of God. I respect him so much. Kasi po, he is the senior pastor of JA1 Macau and JA1 Hong Kong. Without your knowledge po, marami na po tayong napadala diyang mga pastor. Pero iba't iba po ang reason, di po sila nakakatuloy. Except this man of God, na talaga naman pong ginamit ng Panginoon para maraming mga kababayan natin ang kahit malayo sa bayan, sa Pilipinas, nung sila ay nagpunta ng Macau, Hong Kong, napalapit naman sila sa Diyos. At ang ginamit po ay ang taong ito. Napakaganda ng plano ng Diyos sa kanya. Kasi po, nung una po, ang problema po ay kung paano makakatigil doon ang pastor ng legal. Kaya nung una po, pagpapadala tayo, after ilang months, uuwi, except this man again. Kasi ito po talaga ipinili, hinirang ng Diyos para siya po ang maghari, makialam sa Macau at sa Hong Kong. Alam po ninyo, iba po ang Macau, iba po ang Hong Kong. Sa mga pinupuntahang mga churches sa ibang bansa. Hindi ko po may ikwento sa inyo ng detalyado po, pero iba po yon kaysa sa ibang lugar. At ito pong taong ito ay talagang nakapasa. At hindi ko na po papakahabaan, pero isa palang kwento. Napakahirap pong maging resident ng Macau. Napakahirap niyan. Pero ito po ay isang apply lamang, bagong-bago pa lamang, na-aprobahan. Dahil po ang kanyang apelyido ay Portuguese. Ang Macau po ay Portugal colony for a very long time. Colony ng Portugal. Kaya nung nakita nilang apelyido nito, akala nila kababayan nila. Nung nakita nila, aha, Pilipino. Ang kanya pong apelyido ay Achico. Bihira ang Achico dito, no? Alam ko, Chico, marami, pero Achico, konti yan. Kaya nung dumating ang apelyidong ito sa Macau, resident agad. Ito po ay lehitimong taga Macau, kaya ito ay legal na legal doon. At di ko na po papakatagalan, gusto ko na po ipakilala sa inyo ang ating guest today, Reverend Wilson Achico. Thank you, Rebito. Hallelujah. Magandang umaga po. Una po sa Panginoong Jesus at sa inyo pong mga taga JA1 Rosario. At nung sinabihan ako ni Rebito po sa Japan, sabi magno ay, yung pala nga ay, ang dating po namin ay maaga na. Dumating po kami dito 1:30 na doon po sa Batangas City. Sabi ko, naku, ang pagod nga pala noon. Bago alas 8 nga pala. Kala ko naman kami ay dadating ng mas maaga. Pero isang privilege po sa amin po mga pastor po yung ma-invite po na mag-speak po sa mga church po, lalo po sa mga church po natin. Lalo po dito, sa totoo lang po, sa pinakahahangat po ng mga pastor po ng JA1, makapag-preach dito sa JA1 Rosario. Yan. Kaya purihin po ang Diyos. Minsan nga kami nagtatanong, ikaw nakapag-preach na doon? Ay, hindi pa. Ikaw ba nakapag-preach na doon? Ganun. Puro ganon. Kaya, thank you, Reb Ito, Reb Melody, sina Pastor Eric, yan. Ito po ang mga anak. Maraming pong salamat. Okay, tayo po yung magsimula na po. Okay na po yata yung aking slides. Testing ko lang po ha. Hindi yata abot na. Doon na, okay na? Okay. Pakiano po? Wala pa? Wala. Yun, okay na po. Yun nga. Sige, pakiano na lang. Pag ganun ko po, okay na. Yan. Dito po sa Gawa, chapter 4, verse 34 to 37. Muli, ang Diyos po mapagpala sa kanyang buhay at banal na salita. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili
ng mga may kaya ang kanilang lupa't bahay. At ang pera'y ibinigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Sunod po. Yan, okay na pala eh. Okay na, na. Ganyan din ang ginawa ni Jose na taga Cyprus na mula sa lahi ni Levi. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera'y ibinigay niya sa mga apostol. Purihin po ang Diyos sa kanyang makapangyarihan salita. Amen. Ang ating pong topic ay Bernabe, tagapagpalakas ng loob. Okay. Ang pangalan po niya ay Jose, pero siya po binigyan ng pangalan na Bernabe, na ang ibig sabihin daw po ay tagapagpalakas ng loob. Amen po ba? Para ho si Simon na tinawag na Pedro, ibig sabihin ay maliit na bato. Pero itong si Jose ay tinaguri ang Bernabe dahil siya ay tagapagpalakas ng loob. Siya po ay kasama ni Apostol Pablo sa paghayo, sa pagpunta sa iba't ibang lugar. At ito pala hong si Jose. Kaya kasama ni Apostol Pablo upang palakasin lagi ang loob. Amen. Wala hong exempted sa atin. Lahat ho tayo ay nakakaranas ng panghihina ng loob. Even ang ating president, ang ating pong Bishop Art, ako'y naniniwala, pati po ang pamilya po ni Narib ito ay nakakaranas ng panghihina ng loob. Sino dito hindi nakakaranas na nanghihina ng loob? Amen. Lahat ho tayo ay nakakaranas. Pero ang maganda ho, ako po'y naniniwala, ito pong ating pag-aaralan, even ang ating pong Panginoong Hesus ay nakaranas ng panghihina po ng loob nung po siya ay nagkatawang tao. Pero ito po ang maganda, lahat po ng ating pong pag-aaral, may makikita po tayo na may nagpalakas ng loob sa kanila. Alam niyo ba, bago ako pumunta dito, even bago ako tumayo, sa totoo lang, pinalalakos ko muna ang aking loob. Lalo na ho, yung ganyang karaming aking pong pagsasalitaan. Noon nga ho akong elementary, high school, college, ayaw na ayaw kong tumayo sa unuhan kapag ako'y tinatawag ng teacher. Yan. Kaya pag ho ako'y magpe-present ng ho kung halimbawa, dun po sa mga assignment, ako po ay uma-absent na hindi na ako pumapasok. Yan. Sabihin po natin, Bernabe. Sabihin po natin sa katabi, sana ikaw ang Bernabe ng buhay ko. Yan. Ako yung po'y naniniwala kung bakit ka nandyan sa katabi mo dahil isa yan sa nagpapalakas ng loob sa iyo. Hindi ka pupunta sa iyong katabi na siya ay nagpapahina ng loob dahil ay magiging baraba sa buhay mo. Ako, meron po akong nakasama sa Japan. Ito, hindi ko sasabihin kung sino yung kasama ko po doon. Lagi ko sinasabi, ang pogi mo, ikay ganito, ganyan. Lagi kong pinapalak. Ito naman laging ginagawa sa akin, laging pinahihina ang loob ko dahil laging napapansin ang ulo ko. Oh. Sa'y pambihira ka, pastor. Ako lagi nang ikay nililip up ko, ako lagi mong dinadowngrade mo. Ay, hindi ko kasi ikaw ay barabas ng buhay ko. Oo. Sa totoo lang, lahat ho ng tao, nais ho ay lumakas ng loob. Lahat ho ng ako po'y mahilig pong manood ng superheroes. No, mula kay Batman, The Avengers, pati ho na ako'y bata pa, mahilig po ako manood ng superheroes. Alam niyo ba sila hula, lahat ay nakaranas ng panghihinang loob at ayaw na lang gamitin yung kanilang kapangyarihan. Sa'yo, ayaw ko na, nakakapanghinang loob. Tumulong ka na nga, ikaw pa rin ang masama. Pero buti na lamang, merong mga Bernabe sa kanilang buhay. At naipagpatuloy nila ang kanilang misyon.
Dahil yun yung gift nila, yung talent nila para maraming taong makaranas ng, kumbaga, na kanila pong kapangyarihan. At sabi ng Gawa chapter 1, parang napalampas. Yun. Luke chapter 2 verse 10 to 11. Pero sinabi sa kanila ang anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sino ho yun? Sabi po ng verse 11, sapagkat isinilang ngayong araw sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa para palakasin ang loob ng lahat ng tao. Siya ay bumaba para yung mga taong nangihina ay lumakas ang loob. Kaya sabi nga po dito, magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Si Bernabe, kapag walang pera ang mga apostol, pinalalakas niya ang loob ng mga apostol dahil siya ay nagbibigay ng pera. Marami hong paraan ng pagpapalakas ng loob. Lalo na yung pagkamay, yung pagtawa po natin, yung salita po natin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tinawag po ng Diyos, be sure na tayo po ay nagpapalakas ng tao sa lahat ng taong ating makakasalumuha at sigurado matutuwa sila sa atin. Ang inyong pastor, Sir Rev Ito, sabi ho ni Bishop doon, siya daw po, isa daw ho sa laging nagpapalakas ng loob sa kanya at laging nag-i-encourage ay si Rev Ito sa kanyang buhay. Dahil kapag siya ay, pag nakausap, lagi sasabihin niya, yung maganda lagi sa buhay mo. At bihira ho siyang, napansin ko din ho sa kanya, lagi sasabihin mo, alam mo, ganito, alam mo, puro may mga word of encouragement, kaya pala kadami ng JA1 Rosario. At nag-transfer ho ito sa mga tao. Yung pala, kung tayo life group leaders or leaders ng kahit anuman pong organisasyon, ako po'y naniniwala, magpalakas lang po tayo ng loob, maging Bernabe po tayo sa kanila, hahabulin niya tayo. Even po ang mga sales representative, ang mga nagsasalita, kapag po sila nagsasalita, gumaganda ang aura ng kanilang buhay. Kaya nga, ng Panginoon Jesus, kaya sabi nung narinig nila ng mga tao, sabi, anong klaseng salita ito? Kakaiba. Bakit? Lumalakas ang kanilang loob sa mga bagay na nakakatakot. Sa mga bagay na nakapanghihina ng loob, kapag narinig nila si Jesus, nagkakaroon sila ng pag-asa. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, sana paglabas natin, mag-jogging po ako. Ay, alam ko naman nung sanay na sanay ang mga life group dito. Yes! Ito ha, ilan ho kayo? 1,000, sabi ho nung isang nakausap ho sa pastor, kahit daw ho inasa 1,500 na, ay nakikita kong naglalas lang kay Rev Ito, ay 300. Ay, ang sarap naman pa kapag nakita nating likes, di ba? Bay, ang dami, kay tuwan-tuway, parang wow. No? Yung gawang mga salita, yung mga sitwasyon, wala hong exempted lahat to, even ang ating president, even our bishop, even mga pastor, lahat nakakaranas ng panghihina ng loob. Hugot muna tayo. Yan. Ang totoo daw hong nagmamahal ay kahit ikay sinasaktan ka na ng iyong mahal mo, hindi mo pa rin siya iniiwan. Yan. Ano sabi ho ng Panginoon Jesus? Hindi kita iiwan, ni pababayaan man dahil mahal kita. Ang Diyos ho ay hindi nang iiwan. Yun ho yung totoong nagmamahal. Yung hindi nang iiwan. Kahit sakit na ang puso mo, nagdurugo ang puso mo, hindi. Sa totoo lang, ang atin ng Diyos, inis na inis sa atin. Sa totoo lang.
Ay di ba sabi nila, itong maganda ho, bagamat tayo ay, ang Diyos ay inis na sa atin, mahal pa rin niya tayo at pinalalakas pa rin niya ang loob natin. Di ba sabi sa mga apostol, ano ba naman kailan ko kayo pagtitiisan? Kaya bang inyong pananampalataya, ang liliit naman. Hanggang ko kayo sabi ni Jesus, inis na siya sa mga apostol, sa mga apostol, pero pinagtagaan pa rin at siya pa rin lagi, in up to now, sa atin, siya pa rin ang nagpapalakas ng loob. Hallelujah. Yan. Akin na po, hindi yan. Nanghihina ang loob ko. Sorry lang. Gawa chapter 1 verse 8, sabi, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Holy Spirit po, kapag po ito nasa sa atin, nawawala ang ating takot. Ang Holy Spirit po, kapag ito po ay tayo puspos, wala na po tayong iniisip, kundi palakasin ang loob ng tao. No? Kailangan, kapag halimbawa po, pagpunta tayo sa isang bahay o pumunta dito sa church, kailangan nag-iisip na tayo ng palalakasin ang loob, kung sino man yun. Lalo na mga taong medyo malungkot ho ang mukha, palakasin po natin ang loob. Because we are Bernabe. We are called by God. Tingnan niyo dito, hanggang sa dulo ng daigdig, may Holy Spirit. Bakit? Ako'y naniniwala para tayo makapagpalakas ng loob. Yung bang titingnan mo man, ang hanapin po natin, hindi po yung mga, kung ano-anong mga negative na traits sa kanilang buhay, kundi po yung laging maganda. Kaya po talaga dadami ang life groups, dadami po yung ating ma-encourage dahil kapag sila ay pumupunta sa atin, kapag hahanap-hanapin po nila ang ating salita, hahanap-hanapin po nila ang ating gawa. Bakit? Kasi po, ang bunga po nito ay nakapagpapalakas ng loob because of the Holy Spirit. Hebrews 10 verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakauliganan ng ilan sa halip. Palakasin natin loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling, yun po ay huling araw po yun. Dadating ang Panginoon Jesus, ang gusto niya, pinalalakas po natin ang loob ng tao dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan. Yun daw sa pagtitipon, tayo pupunta dito para ho magpalakas ng loob ng maraming tao. No? Hindi lang po yung katabi, nasa likod, kundi ng lahat daw ho ng mga tao. Kailangan kung babati po tayo, kailangan maganda ang ngiti. Oh. Kailangan pag nandito, kumbaga, hanap ka ng hanap kasi ang sabi, huwag nating pababaya ang mga pagtitipon tulad daw ho nito. Hindi ho tayo pupunta dito para, para magpabebe. No? Pupunta tayo dito para magpalakas ng loob. No? Kumbaga, alam naman natin, tingnan natin, ito malungkot ito. Palakasin natin ating loob. Paano ba tayo magpalakas ng loob? Maraming pamamaraan na sila. Ang iba ho, lumalakas ng loob kapag sila ay sinasabihang maganda. Ay talaga naman, pag sinabihan ka naman maganda, ewan ko pag hindi lumakas ang loob mo. Kumbaga, sabihin po natin ang ganda naman ng damit mo, ang ganda naman ng ganito mo, ang ganda naman lahat. Kumbaga lahat sasabihin. Huwag na akong sabihin. Kasi alam niyo po, pagka ako pumupunta sa iba, lagi sasabihin, papasinin ng ulo ko. Ay ako ay ako hina-open. Lord, ako hina-open na. Sabi ko gano'n. Buti na lamang. Sabi ko, Lord, lahat ho ng lagi hong nagpapadiscourage sa aking buhok, bahala na kayo. Yan. Kaya, yun ho ang isang function po natin, yun po ang isang ambition po natin sa loob po ng church building. Magpalakas ng loob. No? Lagi ho nakatawa, laging
Yung nag-iisip tayo, sino kayo palalakas ang loob ko dito? Ilang kaya ang palakas ang loob ko ngayong itong linggong ito? Lunes, mag-iisip ka na kung sino mga tao na kung saan alam po nating nadi-discourage. Dahil alam po natin, si Barabas, lagi ang ginagawa niya, mag-discourage ng buhay. Ang demonyo walang gagawain, kundi siya ay mag-discourage ng buhay, pababain, kumbaga papanghinain ang loob po natin. Si Nick Vujicic, bilis. Napabilis naman. Yan. Sabi ho ni Nick Vujicic, I have the choice to be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. Sabi, magagalit ba ako sa Diyos sabi niya, kung ano yung wala sa akin, o matutuwa ako sa Diyos at pasasalamatan siya kung anong meron ako. Si Nick Vujicic po, alam po natin, walang paa, walang kamay. Siya ho, nung pong 6 years old, siya po'y nag-attempt na ng suicide. Siya daw po ay doon sa bathtub, lalagyan niya ng tubig, at doon siya magpapalunod na lamang. Dahil gusto niya makipaglaro sa mga bata, hindi ho siya isali. At siya ay nadi-discourage, lagi nanghihina ang loob. Pero pagdating ho nung 8 years old, sabi ho niya sa kanya, Tatay, bakit ako'y nagkaganito? Sabi niya, anak, hindi ko alam. Pumunta daw sila sa doktor na sabi sa doktor, Dok, bakit ako'y nagkaganito? Sabi ko, hindi ko alam. Pero habang siya'y lumalaki, nung siya'y 15 years old na, nakikita niya ho ang mga tao. Kapag ho siya nakikita, natutuwa sa kanya. Ba't mo yun nakangiti pa, nakaganon lang. Ay bigla ho doon niya na-realize, yung pala hong kanyang kapansanan ay nakapagpapalakas ng loob. Kaya siya ay nakapunta sa iba't ibang bansa. At kapag siya nakikita ng mga estudyante na gusto na magpakamatay para bang sila ay nanghihina ang loob or sila ay nakaranas po ng hindi maganda sa kanilang pamilya, pag sabi ho ni Nick Vujicic, ano gusto, palit tayo. Ako yung mga kamay nyo, ibigay nyo sa akin, at yung paa, o kayong ganito. At pag siya nakita, kapag siya nagsalita na, ito pa ho nakita niya, ang mga tao ay nagkakaroon ng pag-asa. Kung ito nga walang paa, kung ito nga walang kamay, pero nakapagsasalita pa, nakapag-i-encourage pa, ako pa kaya, lumalakas po ang kanyang loob. At mula noon, pinasalamatan nila ang Diyos. Kaya si Nick Vujicic ko, palbasa pa rin ang pagpablak sa iba't ibang bansa, binigyan siya ng Diyos ng asawa, ng anak, ng mga bahay, ng mga blessing. Bakit? Siya'y nagpapalakas ng loob. Kaya doon ko rin na-realize, kaya pala ako'y nakakalbo kapag nakikita ng mga taong may buhok, lumalakas ang loob. Kung sabi nga, dahil sabi nila, mas magandang akong lalaki sa pastor na yun. Kaya ako'y natutuwa, i-display ko lang ngayon, dahil ito palang aking kapansanan ay nakapagpapalakas ng to. Kung yun nga nagpipreach ako, ako pa kaya hindi. Yan. Dahil sabi ng Diyos, kung kailan kayo mahina, saka naman ako malakas sa inyong buhay. Ganyan no ang specialty ng Diyos. Laging gusto'y palakasin ang loob ng tao. Okay. Marami. Luke 22 verse 42 to 43. Ama, kung may-ari liyayo sana sa akin ang paghihirap. Si Jesus po ito, nananalangin sa God the Father. Nakikipag-usap, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tayo ho ay may mga anghel na galing po sa Diyos. Awit 91 verse 11, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan ka, ingatan, at saan ka man magpunta. Amen po ba? May mga anghel po pala tayo. Kaya pala minsan yung mga nakakatakot natin puntahan, teka, bakit ang lakas-lakas ng loob ko? That is the presence of angel. No? Inaalis na yung mga nananakot sa atin sa mga lugar na ating pupuntahan. Inaalis niya kapag tayo binigyan ng pastor, ng mga leader po natin, ng mga assignment. Hallelujah! May nagpapalakas po ng loob sa atin. Amen po ba? Hallelujah! Kaya, nung kami po ay, yung airplane ng yung Japan Airlines, nung po siya gumagana, Lord, salamat ko. Alam ko may anghel na nakahawak dito sa aeroplano. Amen.
Yan. Gawa 27:34-36, kaya kumain na kayo upang lumakas kayo, dahil walang mamamatay sa inyo. Kahit isa, pagkatapos magsalita ni Pablo, sila po ay 256 days na sa barko nung pong nawasak dahil ng bagyo. At ito si Apostol Pablo ay harap po doon sa Emperor ng Roma. Pero nagkaroon po ng malakas na bagyo at sila po ay nawasak po yung kanilang sinasakyan. Pero ang ginawa po niya, sabi, magkatapos magsalita ni Pablo, kumuha siya ng tinapay, sa harapan ng lahat at nagpasalamat siya sa Diyos. Pinirapiraso niya ang tinapay at kumain. Lumakas ang kanilang loob at kumain silang lahat. People of God, kahit sa ano kong lugar, basta wala pong, hindi po ako magpipreach, halbay walang J1, hahanap po ako ng church lang na, dahil wala akong J1, para lang makapag-Holy Communion, dahil yung po ay nakapagpapalakas ng loob. Kaya ayaw kong kalimutan ang Sunday service, dahil dito lang lagi ginagawa ang Holy Communion. Kaya pala may mga tao, pagdating na ng Wednesday, medyo humihina ang loob dahil hindi nakapag-Holy hindi nakapag-Holy Communion. Yung po lagi ang inaano ko, dahil ang breaking of the bread, isa pa ho, di ba, nakapagpapagaling ng sakit. Kung tayo naman po ay nilalagyan ng kasalanan ng demonyo, meron ho tayong blood of Jesus, a prophetic gesture. Pag ininom natin, tanggal ang mga negative na inilagay ng demonyo sa atin because of that is the blood of Jesus. Kaya pala pagdating ng Monday, kaya-kaya nating harapin ang buong isang linggo, anumang problema. Bakit? Nakapag-Holy Communion tayo. Sabi sa inyong katabi, huwag kang a-absent. Yan. Thank you, Lord. Magkwento muna ako. Yan. Meron isa hong binata na magpapakulam. Sabi din niya sa mangkukulam, ako may ipapakulam. Magkano ho ba ang pakulam? Sabi ho nung mangkukulam. Sabi, ang singil ko sa nagpapakulam sa akin ay 2,500. Kasi noon 500 lang, mga ganon. 2,500, sabi na, ay kamahal naman ho, kala ko himura lamang. Bakit ho mahal na? Sabi ng mangkukulam. Kasi binata, ang akin kasing ginagamit ngayon na manika ay barbidal na. Yan. Bakit? Sige pa. Yan. Yan. Sapagkat sino mang kumakain ng 1 Corinthians 11:29-30, sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. At may ilang namatay na, kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Diyos. Hindi pinahalagahan ang Holy Communion. Kaya po, medyo nanghina ang loob. Yan. Matthew 9:22, lumingin si Jesus sa kanya. Sino po? Ito po yung story ng isang babaeng 12 days nang dinudugo. Anak, lakasan mo ang iyong loob, sabi ng Panginoong Jesus. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae. Ito pong hinipo po siya ng babae. Doon daw sa laylayan, hindi po sa laylayan, yun po yung shawl, yung pong laylayan ng shawl. Kasi po in the Old Testament, kapag hinihipo po yung isa pong, kumbaga laylayan ng shawl doon, ay gumagaling. At ito po ay nakita po ng babae si Jesus. Kanya pong nakita ng babae at hinipo yung pong laylayan. At nakaramdam po siya ng kagalingan. Sabi lumingin si Jesus, lakasan mo ang loob mo. Kaya pala nagkasakit dahil mahina ang loob. Marami sabi lagi ng doktor, kapag sa mga may sakit, lakasan mo ang iyong loob. Meron isang pastor, sana ay humaba pa ang buhay.
Nung sinabi ho yung kanyang sakit, ay bigla hong nangatal at bigla nang na-stroke. Bakit ho? Dahil humina ang loob. Dahil sinabi ng doktor, nagpatingin po, nung napag-alaman, ikaw ay high blood, ganito ang sakit mo, biglang nanghina at kinaumagahan, patay. Pero, kaya kailangan napakalago, sabi ayon sa medical science, kapag daw po tayo ay malakas ang loob, yun daw pong ating immune system ay nagpapangsyon daw po yun para labanan ang mga sakit sa ating katawan. Ewan ko po, yan si doktora, alam po niyon. Yan. Ano pa? Yun. Okay, si Abraham, 15 verse 1 to 6. Si Abraham po ay nanghina din ang loob. At sinabi ng Diyos, tingnan nyo, Abraham, hindi ko na kasi ang haba po, huwag kang matakot. Sabi niya, dahil wala po silang anak. Sabi, Abraham, lumabas ka sa iyong tulda at tumingin ka sa langit. Ganyang kadami ang magiging anak at apo. Yan. Sino hong walang anak at apo? Lumabas ka sa iyong bahay, tumingin ka sa langit, magkakaroon ka ng anak at apo. No? Pero yung para pinalakas ang loob, sabi lang tumingin ka sa langit. Oh. Ganyang kadami. Huwag kayong titingin ang may bagyo. Pag kayo titingin, yung may bituin. Yan. Oh. Hagar, mother of Ismael, Genesis 16, verse 1 to 15. Ang istorya po nito, siya po ay pinagalitan ni Sarah, na asawa ni Abraham. At siya po ay na-open. Tingnan nyo, nang hina ang loob, umalis. At siya umalis, siya po ay sabi, sana kami mamatay na. Bago meron pong isang anghel. Sabi, ano bang pinagsasama mo ng loob? Kasi ganito, kasi ganito. Sabi at saka kami mamamatay na, wala na kayo mainom. Sabi ng anghel, yan lang tubig, nasa tabi mo. Tingnan nyo, ang mga nanghihinaan loob. Hindi magkaroon ng vision. Wala silang makibisyon o patutunguhan. Kasi nga po, mahina ang loob. Ay nasa tabi lang pala yung inumin nila, ay mamatay. Ay di ho sila uminom. Di ho, gumanda ang aura nila. Nung gumanda na po ang aura nila, sabi nila, bumalik ka na sa iyong amo. Hallelujah. Kung hindi dati ho tayo nagla-life group, mag-life group po uli. Ano? May ipapakita ang Diyos. Kung dati ho tayong parang dati ang sipag-sipag ho natin sa mga bagay na ibalik ho natin yung kasipagan natin na kung saan malulugod po ang Diyos sa ating buhay. Pero nasa tabi lang pala yung blessing. Malay mo, yung iyong mapapangasawa, nasa tabi mo lang pala. No? Malay mo yung palang magbabayad ng iyong utang, nasa tabi mo lang pala. No? Amen. Ay mo mama, yes, yung palang blessing mo, nasa tabi mo lang pala. Kailangan lang, laksan mo ang iyong loob sa anumang nakakatakot. Amen. Hallelujah. Konti na lang ho, konti na lang. Yan. Napalampas po ng isa. Kawikaan 15 verse 4, ang marahang salita nagpapasigla sa tao. Ngunit ang masakit na salita nakakasugat ng puso. Amen. Kaya po talagang pinapag-aralan ko na yung magagandang salita sa mga tao. Dahil talagang magiging Barabas po tayo at hindi Bernabe. Kapag tayo, ang ating mga salita ay laging mga nakakasakit. Nakaka-offend, nakakainis. Kaya nga po yung kasama kong pastor ho doon sa Japan, ay ngalingali ko nang lumipat ho ng kwarto Gusto ko nang lumipat dahil po sa umaga pa lamang ay lagi nang, basta ako po ay na-open. But purihin ng Diyos tayo nga ho'y binago na ng Diyos. Pero lagi ko sinasabi ko sa kanya, ganito ay, lagi ko sinasabi ganito, ikaw naman lagi mo akong ibinababa. Yan. Pero sigurado ako'y mamimiss mo dahil sa mga sinasabi ko sa iyo. Pero may kayo pinapos ko, sigurado ako mamimiss mo. Aba, nung ako nasa airport abay, tumawag agad sa akin Hallelujah. Sabihin po natin, I am Bernabe. In Jesus' name. Palapakan po natin si Lord. Last.
Roma 15 verse 4, ang lahat na nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay sinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob. At magkakaroon ng pag-asa. Amen? Ang Biblia po, meron po ako narinig dati, 16,000 promises of God. Bago sabi po niya, narinig ko din, 25,000. Yung last na narinig ko po naman, kay Bishop Art, 33,000 promises of God. That is the word na kung sa'y ating panghahawakan. Para ho tayo lumalalo lumakas ang loob, panghawakan po natin ang salita po ng Diyos. No? Kung may nakakatakot, panghawakan po natin ang salita ng Diyos upang hindi mag-function yung nakakatakot sa ating buhay. Yung mga worriness, panghawakan po natin yung word ni Lord para po maputol, mawala yung mga bagay na yon para lalong lumakas ang ating loob. Amen po ba? Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. Ito na lang po, last to. Wala pa. Okay. Matthew chapter 8, verse 13. Akin na lang po sasabihin. Yun po ay merong isang kapitan ng Romano. May isa pong kapitan ng Romano. Sinabi na sa kapitan, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon ay gumalis ang utusan ng kapitan. Siya po ay humingi, sabi, ay pwede yung pagaling yung akin ng utusan. Sabi ganon. Tapos po nagsalita yung kapitan ng Roma, huwag na po kayo pumunta sa amin, sabihin nyo lang po at gagaling na siya. Bago nung, sabi po, at sinabi na siya sa kapitan, umuwi ka na, mangyayari ang hinili mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon ay gumaling ang utusan ng kapitan. That is the word of God. Kung ito po, kapitan, hindi ho ito paanak ng Diyos. Wala pa itong tamang relasyon. Pero, nung lumamit kay Jesus, sabi, pag-uwi mo, magaling na ang iyong utusan. Ay ikaw pa na anak ng Diyos. Ikaw pa na sumasampalataya sa Diyos. Ikaw pa na nagpapalakas ng loob nagpapalakas ng loob ng maraming tao, natutuwa ang Diyos. I declare, pag-uwi mo, hallelujah, yung iyong idinadalangin matagal na, in Jesus' name. Mangyari man o hindi, basta na nagdideklara, pag-uwi mo, andun na sa inyo. Sabihin nyo nga sa katay, pag-uwi mo. Sige, sabihin ninyo, halimbawa, sabihin nyo, nandun na ang mapapangasawa mo, nandun na ang magbabayad ang utang mo, nandun na ang kotse mo, nandun na ang bahay mo, nandun na ang lupa mo, pag-uwi mo. Ay, ikaw na may laging umuuwi sa inyo, ay alam nga naman, hindi ka naman nauwi sa iba doon ka naman nauwi sa inyo, malay mo't bukas, basta pag-uwi mo, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Sabi po, whatever who asks, di ba? Kaya nga, pag-uwi ko din sa Macau, hallelujah, may gagawin maganda. Hallelujah. Sige, pag-uwi ninyo ha, hallelujah. Basta pag-uwi. Sing this song to the Lord. Meron tayo kakantahin. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Tapat kailan pa man aking kapayapaan, aking kapayapa. Sabihin po natin, pangako mo. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Sige, sabihin mo sa Panginoong Hesus, pangako mo'y tapat, magpakailanman
ako ay di iiwan. Yes, Lord. Di pababayaan man, pangako mo'y aking Sige, ito ha, pag-uwi natin, may blessing si Lord. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Jesus. Pangako mo ang tangi ko. Sige, pinalalakas ng Diyos ang loob mo. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking pangako. Sige, sabihin natin sa Panginoon, dahil may pangako niya. At habang siya nangangakaw, pinalalakas ang loob mo. Yes, upang ikay makapamamunga. Yes, mabuhay ng matagal. Yes, oh God. Ang tangi ko sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman. Yes, Lord. Let the spirit of Bernabe flow in Jesus' name. Di pababayaan man. Pangako mo'y aking pangako. Sige, sabihin na, Lord, may ginagawa ang Diyos. Yung lahat na nagpapahina sa iyo, tatanggalin ni Lord. Lahat ng takot, lahat ng kabalisahan. Dahil pinalalakas ng Diyos ang ating puso. Pinalalakas ng Diyos ang ating buhay. Hallelujah! Pangako mo'y tapat. Magpakailanman iiwan o pababayaan man. Pangako mo. Sige, may inaalis si Lord. Yes, oh God, ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kalakasan ko. Yes, Jesus, I declare the power of God. I declare the spirit of the strength. Let the inner strength flow in Jesus' name. Yes, ikaw lamang. Yes, in Jesus' name. Ikaw lamang. Yes, maring nangihina na. Yes, yung mga bagay na sa buhay natin, sa environment natin. Pero meron ng ginagawa ang Diyos ngayon. Hallelujah! Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. Sa'yo. Let's sing again. Makikipunta sa 7 tao, sabihin mo, salamat, ikaw ay Bernabe ng buhay ko. Piliin mo talaga yung Bernabe mo. Sige. Hanapin mo yung Bernabe mo. Hanapin mo yung nagpapalakas ng loob sa'yo. At sabihin mo ikaw ang Bernabe ng buhay ko. Kahit malayo, you are my Bernabe. Church, napakaganda ng narinig natin ngayon. Tayo naman ay maging Bernabe sa iba. Ano?
Yung ating mga nakikita, nakakasalubong, kahit nakatawa yan, hindi mo alam. Hindi mo alam. Kaya, maging maingat tayo sa ating salita. Piliin lang natin, katulad ng itinuro sa atin ni Reverend Wilson, piliin natin tayo ay tagapagpalakas ng loob. Amen? Praise God.